First and Second Samuel ang ating pong tatalakayin ngayon. Okay? Pinamagatan po natin itong Samuel, the last judge and prophet. So basically, ang Book of Samuel ay narrative, meaning to say, ito ay pakwento na pinepresent sa atin. Okay? Now, let's talk about the overview of First Samuel. Una, makikita natin dito yung the birth and call of Samuel. Chapter 1 to 3, introduction pinaka-introduction actually ito ng Book of Samuel, yung nangyaring kapanganakan at pagtawag actually kay Samuel. Naalala niyo yung kwento? Chapter 1, may isang babae na hindi nanganganak, di ba? Then eventually, nanganak siya, inoffer niya yung kanyang anak, pinangalanan itong Samuel, at naglingkod ito actually sa templo ng Panginoon as a Nazirite. Ayan, chapter 1 and 3. Tapos, yung susunod, makikita nyo sa kwento, the failure of Eli's priesthood. During that time, may isang pare o high priest, ang pangalan ay Eli. Ngayon, itong Eli na ito was not a righteous high priest. And even, yung mga anak niya, nag-cause din actually ng hindi maganda na testimony sa bayan ng Israel. And so therefore, it looks like during the time yung ministry ni Eli was failing. Even his children, he was not able actually to disciple or to teach his children properly in a godly manner. And so therefore, that was the start actually where God called Samuel. Naalala niyo yung kwento na nung tinatawag, natutulog sila, tinawag ng Diyos in a very audible voice, tinawag ang pangalan ni Samuel at lumapit siya doon sa kanya tatay-tatayan na si Eli at sabi, tinatawag niyo po ba ako? Hindi kita tinatawag. Eventually, na-realize ng high priest, ay baka si Yahweh, si Lord yung tumatawag sa kanya. Kaya sabi niya, next time na pag tinawag ka ulit, sumagot ka at sabihin mo, here I am Lord, I am listening. So that was the start of Samuel's call. During the time also, this was actually the transition during the Judges time. Naalala nyo yung time na ang Israel ay chaotic yung kanilang kalagayan kasi wala pa silang hari. So ang mga namumuno sa kanila yung tinatawag na judge. Okay? During this time, yung mga tao, they started to demand for a king. Gusto nila magkaroon na ng hari kasi napansin nila yung mga bansa na nasa palibot nila may mga hari. So they were starting actually to demand for a king. And during this time, actually, si Samuel na ay judge, so siya nang namumuno. Basically, yung mga tao lumalapit sa kanya pag kailangan nila ng tulong when it comes to the law. They are actually coming to Samuel to get for advice and guidance. But this time, the people of Israel were starting to demand. Chapter 8 po yun. They demanded for a king. Sabi niya, bigyan nyo kami ng hari katulad ng ibang mga bansa na sa palibot natin. It was actually long been planned by the Lord na magkakaroon talaga ng hari ang Israel. Kaya lang dito, humingi sila ng hari and yung attitude nila as if they were actually rejecting God as their king because they were having actually a theocracy form of government. But this time, they want a monarchy. Nakuha nyo? And so therefore, chapter 9 to 31 was story of Saul. This was the rise and eventually the fall of the first king of Israel. So Saul, the first king of Israel, was anointed by Samuel. So si Samuel ang nag-anoint sa kanya. But eventually, si Saul, he should have actually followed the instruction of the Lord. Kaya lang ito, sa una, very timid. But eventually, lumaki yung kanyang ulo, hindi niya sinunod yung utos ng Panginoon. Siya mismo actually nag-perform ng sacrifices. And so therefore, the rise and tragic fall actually of Saul as a king was observed or experienced, actually nakita ito ni Samuel kasi siya ang nag-anoint at siya rin nagsabi na tatanggalin sa kanya ng Panginoong Diyos ang pagiging hari. So, along with that, sa chapter 9 to 31, pumapasok na rin yung kwento from chapter 16 to 31, yung kwento ni David. How David was anointed, he was chosen, sinabi ng Panginoong Diyos dahil tinanggal nga sa
tatanggalin sa pagiging hari si Saul, pinahanap si Samuel ng bagong hari, and it was David actually. So David was anointed as the new king, and throughout that, habang nabubuhay pa si Saul as king, David was anointed as king. So during that time, sa chapter 16 to 31, you will notice actually the struggles, no, of David during the time. So yan, yung buong buong chapter na yan, chapter 1 to chapter 31 of Samuel. Now, yung pagpapatuloy niyan actually, yung 2 Samuel, sa first chapter hanggang chapter 10, you will now be able to see the rise of David's kingship. Matagal siya naghintay actually. Na-anoint na siya as king, pero during the time, still Saul was reigning as a king. Hindi niya inagaw actually yung kingship right away. Hindi niya talaga inagaw. Inintay niya in God's timing. So chapter 1 to 10, we'll be able to see the victory of David from one battle to another battle to another battle until such time he was able actually to unified the northern and southern kingdom kasi nahati yan he was able actually to unify kasi yung may mga lipi na kampi kay Saul, but eventually David was able to influence them, and during the time of David they have actually a unified kingdom sa buong Israel. Okay, in chapter 11, chapter 12, this is also the story of the great sin that was committed by David, the sin of adultery and murder of Bathsheba and her husband, si Uriah. And because of that, God gave him consequences. Nakuha nyo? So, yung chapter 13 to 20, you will be able to see yung consequences na inani ni David dahil sa kanyang ginawa na pagpatay kay Uriah at sa kanyang pagkakasala kay Bathsheba. And eventually, chapter 21 to 24, you will be able to see David's legacy, yung kanyang worship at sa kanyang mga final words in preparation for the next king actually, which is eventually will be able to see sa Book of Kings. Nakuha nyo? So dalawang lang yan, dalawang libro. I want to share to you important information about the Book of Samuel. Now, you have to understand, originally, sa Hebrew book, ang Book of Samuel, 1st and 2nd Samuel, was originally, actually, sa Hebrew Bible, isang lang yan, isang libro lang yan. Hindi yan magkahiwalay. Isang tuloy-tuloy na kwento, isang buong libre lang yan. Okay? Kaya lang, nung translate siya sa Greek, ang tawag doon sa translation ng Greek ay Septuagint. Okay? Dahil sa sobrang haba ng Book of Samuel, hinati ito. Ginawang 1st and 2nd Samuel. Pero originally, the book of 1st and 2nd Samuel is just one book. Isang libro lang talaga siya sa Hebrew Bible. So, trivia yan, Number 2, the name of Samuel literally means heard by God o God hears. When you ask of God, God hears. Meaning to say, ang Diyos nakikinig talaga siya. Nakikinig siya sa ating mga dasal. Basically, nakuha yan doon sa nanay ni Samuel. Kasi nanalangin si Hannah, yung nanay ni Samuel. Ang prayer niya, Lord, bigyan mo ako ng anak. Bigyan mo ako ng anak. Kasi nakakaranas siya ng pang-aalipusta nung yung asawa ng kanyang asawa. Another wife. Pagpupunta sila sa Jerusalem, lagi siyang inaapi kasi wala siyang anak. Siya raw ay baog. So therefore, one day, pumunta siya sa templo, humihingi siya nagpo-pour out siya ng kanyang damdamin sa Diyos. Nakita siya ni Eli at sabi ni Eli, sige, ang Panginoon magpala sa iyo. And through that, God hears actually the prayer of Hannah. And after that, nung pinanganak si Samuel, you are going to read the song of Hannah. So Samuel means heard by God. Number 3, si Samuel, he served as a judge. He was also a prophet. Now, Samuel actually played a key role in the transition from Judges, from the book. You will notice yung Book of Judges, ang mga nangungunang leader sa kanila, yung mga judge. Si Samuel yung naging transition from having a leader of judges ng Israel. Siyang kinasangkapan ng Panginoon para ang buong Israel ay madala sa isang monarchy kind of government. Nakuha nyo? Now, yung Book of Samuel was attributed to him as the one he wrote, but actually, part noon
mapapansin nyo, sa 1 Samuel, even though he dies before 1 Samuel ends, natapos yung 1 Samuel, natapos na kung saan sinasabi ng kinikwento na matay na si Samuel. So, siguro, ang tanong, paano naisulat yung 2 Samuel? Mamaya sasagutin natin yan. Okay? So, basically, that's it. Now, so was the first king anointed over Israel by the judge and prophet Samuel. He was chosen by God actually in response to the people's demand. Actually, not request, they were actually demanding. They were demanding for a king. So therefore, nagagalit pa nga nun si Samuel kasi bakit ayaw nyo na ba sa Diyos? Siya ang inyong hari. But eventually, Yahweh answered Samuel. Sabi niya, pagbigyan mo sila. Pumili ka at kung sino yung ituturo ko sa iyo na tao, siya ang i-anoint mo. So, Samuel anointed Saul as the first king over Israel in response to the people's demand. Number 5, information that you and I need to know actually. David's anointing, yung pagkaka-anoint, pagpili ng Diyos kay David. He was actually anointed as king while he was a boy, shepherd boy. Bata pa siya nun eh. And David had to wait for many years before he actually became king. It only shows the timing and preparation process. Although pinili na siya ng Panginoon si David as a king, si David naman, he was patiently waiting for the right timing. And during those time of his struggle, he was actually being prepared by God because eventually he will be handling a kingdom that is full of problems na kailangan niyang ayusin. Okay? Number 6, you will read in Samuel chapter 16 verse 7 the famous verse. Ano yung famous verse na yun? Sinasabi, man looks on the outward appearance, but the Lord looks actually on the heart of men. Itong kwentong actually ito, where this is actually the key principle when God chose David as the king. Naalala nyo, nung pumunta si Samuel sa pamilya ni Jesse, sabi niya, tawagin mo yung mga anak mo. Tinawag yung panganay, yung pangalawa. Yung panganay matikas na eh. Sabi ni Samuel, baka ito na yun. Ito na yung leader. Ito na yung hari na pinipili ng Diyos. Pero sabi sa kanya ni God, no. Sabi niya, ang tao tumitingin sa panlabas na anyo, pero ako, ang tinitingnan ko, God actually looks on the heart. Tapos, matapos dumating yung mga kapatid ni David, sabi niya, wala dito yung pinili ng Panginoon. Tinanong niya si Jesse, meron ka pa bang isang anak? Sabi ni Jesse, meron pa. Kaya lang, nagpapastol ng mga tupa sa ilang. Sabi, tawagin mo, hindi tayo magsisimula ng sacrifice unless nandito siya. Nung dumating na, nakita. Sabi niya, this is the man after God's own heart actually. Nakita ni Samuel, ito yung pinili ng Diyos. Pero if you're going to read actually I want you to read 1 Samuel, yung kwento. Kung makita nyo, hindi lang magandang puso si David. Actually, magandang lalaki siya. Guwapo talaga siya. But of course, hindi yun ang basehan. Ang tinitingnan ng Panginoon yung puso natin. No? So, this is the famous verse and you will find it in 1 Samuel chapter 16, verse 7. The Lord looks on the heart of men. Okay? Another thing is the famous battle between David and Goliath. David famously killed one of the giants from their enemies and Goliath. Sabi ng mga scholars, during the time, meron daw limang giant, no? And one of that is actually Goliath. And Goliath was a Philistine. He was using Goliath, or David was actually using just a sling and a stone, and he was able to kill Goliath. Alam nyo, kung titingnan natin ngayon, parang hindi man makakapatay yung tirador lang. Pero kasi, yung tirador o yung bato doon sa tirador, hindi lang yun basta tinira ni David. God was actually there. Nakuha nyo? So, and Goliath was described as being 6 cubit in span. Alam nyo, ang 6 cubit, kung susukatin daw natin ngayon sa feet, ang sukat daw ng taas at laki ni Goliath ay 9 feet and 9 inches. So, mga 2.9 meters. So, 9 feet and 9 inches. Ako, 5'5" and a half. So, imaginein mo, ako 5'5" ako, si Goliath ay 9 feet and 9 inches. Talagang yun? Talagang higante yun. Higante. But David was
victorious over this giant because God was with him. So that's one of the ano. Okay. Now, another information that you and I need to understand sa buong kwento ng Book of Samuel was the lament of David over Saul when Saul was killed and his son Jonathan. Alam niyo naman si Jonathan was a best friend for David. Nakanyo, magkaibigan talaga yan. At nung namatay si Saul at si Jonathan, si David mismo, although ang ginagawa ni Saul parang naging life mission ni Saul na patayin si David kasi alam niya si David yung papalit sa kanya eh. So kahit saan siya sinusundan, hinahunting, gustong patayin. But eventually, nung si Saul ay napatay nung mga kaaway, si David, grabe yung puso niya, no? He actually nagluksa siya para kay Saul at para sa kanyang kaibigan, best friend na si Jonathan. At alam niyo kung ano, yung gesture niya na yon actually won the heart of the followers of Saul. Kasi hindi niya inatake yung yung king nila, kahit pa itong leader nila na si King Saul, lagi na lang gusto niyang patayin, pinapahirapan niya actually at dahil nga doon sa nais niyang sukulin o patayin itong si David. Si David kung saan tumitira. Nakanya, tumira siya na hindi komportable baga naging buhay niya. Well, sa aking pananaw, God allowed it so that he will be trained as a warrior, as a king actually. Nakanya. So, but when Saul was killed in the battle, nagpakita ng deep respect si David. At nakita yun ng mga follower ni Saul. Nakanya, yung mga loyalisti ni Saul. Nakita nila, kahit gusto siyang patayin ng hari namin. Nakanya, ano pa rin siya? Mataas ang respeto, mataas ang pagtingin, at nagluksa siya para sa kanilang hari. And that actually is something about leadership. That made actually the follower of Saul eventually accepted David as their new king. Kasi nakita nila yung paggalang sa kanilang hari. Nakuha nyo. And in Samuel chapter 1 verse 17, actually hanggang chapter 1 verse 17 hanggang chapter 27, 2 Samuel ito you will read the most heartfelt and poetic lament in the scripture. Makikita mo kung gaano talaga kalalim yung pagsasamahan at pagkakaibigan ni Jonathan at ni David. Okay? So that's one thing. It's very important for you and I to understand. Okay, aside from that, nung si David ay naging hari na, David actually was the one who made Jerusalem as the capital city of Israel. Nakanya? Yung Jerusalem, siya ang nagdeklara, this is going to be a capital. And he made actually Jerusalem as his city. Ang tawag dyan ay David, the city of David. Nakanya? So David made Jerusalem the capital of Israel after he captured it from the Jebusites. 2 Samuel chapter 5 verse 6 to 10. Okay, what other important informations that you and I need to know? Number 10, the Ark of the Covenant. Okay, the Ark of the Covenant actually sa 1 Samuel chapter 4 were captured. Nakuha ito ng mga Filisteo. Now, kung saan yung kung nasaan yung mga yung Ark of the Covenant, it actually brings plague. Parang may sumpa doon kapag napupunta doon sa isang lugar, it brings plague. And so therefore, ang ginawa ng mga Filisteo, kasi alam nila ito yung unquote Diyos pa nga ang sabi nila. Ito yung Diyos ng Israel. Pinaparusahan tayo, balik natin sa kanila. So binalik nila. Well, actually, that only shows that the Ark of the Covenant actually, this is where the presence of God dwells. No? It shows that God is holy and powerful even outside of Israel. Kahit nasa labas siya ng bansa ng Israel, makikita mo talaga ang kabanalan niya at ang kapangyarihan niya. Nakuha niyo. So, ang ginawa ni David, inutusan niya yung mga Levita, kinuha ito, dinala sa tabernacle. And eventually, actually, it was David's dream to build a house for the Lord. Niyo, pinangarap niya yun. Nag-ipon siya ng lahat ng mga kailangan, kayamanan, para igawa ng
tahanan ang Panginoong Diyos. At syempre, kinausap siya ng Panginoon, sabi niya, hindi ko kailangan ng tahanan. Ang langit ang kanyang tahanan, di ba? Heaven is the place of the Lord. No? Tapos ang footstool niya nga yung lupa. Pero it was actually the dream of David. Pero syempre, hindi siya pinayagan ng Panginoon. Sabi niya, hindi ka ang gagawa ng temple kasi tigmak ng dugo ang iyong mga kamay. Kasi si David, warrior siya. So, ang dami niyang napatay. Ayaw ni God, sabi niya, hindi ikaw kasi tigmak ng dugo ang iyong mga kamay, kundi ang iyong anak na si Solomon. Si Solomon actually ang gumawa. Pero alam niyo, yung ginawang templo ni Solomon, nagawa niya yun dahil si David prepare lahat ng kailangan ni Solomon to build the temple. Okay. So during the time when the ark was being brought to Israel, to the tabernacle, David danced before the Lord. Ano nangyari? The ark was brought to Jerusalem. Ang ginawa ni David? He danced. He danced with all his might before the Lord, showing his passion for worship. Alam niyo itong si David, he is a person of worship. He plays different kind of instrument, and pinakita niya during the time na dinadala yung Ark of the Covenant, he danced before the Lord. At isa nga sa mga asawa niya, yung anak ni Saul, nilait siya eh. Sabi niya, hindi na siya nahiya na ganyan. Eventually, because of that, naging barren o naging baog yung anak na yun ni Saul. So David was a worshiper. Okay. Now, ang isa pa na very important information that you and I need to know about the book of Samuel is that the covenant of God with David. It was actually God who made a covenant with David. Ano yung covenant niya? In 2 Samuel chapter 7, pinangako ni God, sabi niya magtutuloy-tuloy ang dynasty mo and it will be forever. Meaning to say, magtutuloy-tuloy. Throughout the generation, yung lahi mo, yung angkan mo, yung mga anak mo ang maghahari sa buong Israel. And this was actually a prophecy, and the fulfillment of that ultimately is Jesus Christ. Nakanya, yung covenant ni God kay David, kasi si Jesus Christ, anak siya ni David, and He is the King of Kings and the Lord of Lords. Nakanya. So yung covenant ni God kay David, He fulfilled it through Jesus Christ. Okay? So yan, that's one of the very important information that you and I need to understand. Okay, ano pa? About the sin and repentance of David. Alam natin si David, he was called the man after God's own heart. But he was not perfect. He sinned actually with adultery, no? He sinned with Bathsheba, adultery. Pero hindi lang yun, hindi lang natapos doon. Gusto niyang pagtakpan yung pagbubuntis nung babaeng sinipingan niya, kahit marami siyang asawa at concubines, pumili pa siya. At alam niyo ba si Urias o si Uriah? Kung sino siya? Si Uriah actually is one of the mighty men of David. Anong mighty men? This man is actually one of his soldiers, one of the leaders, actually mighty man. And this person was very loyal to David. And imagine, yung taong very loyal sa hari, yung asawa, kinuha, kinabit, samantalang ang dami niyang asawa. Tapos hindi lang yon, pinagplanuhan niya pa, siya ang nagplano kung paano mamatay si Urias. So anong ginawa? Tinawag yung kanyang commander at sabi niya, sama niyo si Urias, punta kayo sa unahan, pag nandun na, mag-withdraw kayo para mamatay talaga si Urias. So it was really a murder. So hindi lang adultery, murder. Marami pa siyang kasalanan actually na nagka-kung dahil sa scenario yun. And we know also in the story that God sent a prophet Nathan. He was rebuked, and when he was rebuked, anong ginawa ni David? He eventually repented of his sin. Okay? Pero alam niyo ba, kahit nagrepent si David, yung consequence ng kanyang kasalanan, tuloy pa din. Nagkasala siya, humingi siya ng tawad, pinatawad siya ng Panginoon, pero yung consequence, yung bunga ng kanyang kasalanan, tuloy-tuloy. And during this time, David was able to pen down or naisulat niya yung Psalms chapter 51. If you have time, read chapter 51. Chapter 51 was actually the confession of David to God. Pinagsisihan niya talaga. You will read the heartfelt prayer and repentance of David in that book. Okay? So, give time to read it and reflect on it. Nakanyo. Pero hindi yung consequence ng kanyang kasalanan, hindi winidhold ng Panginoon. So anong nangyari? Namatay yung kanyang anak kay Bathsheba, nahati actually yung kanyang sambahayan, nagrebelde yung isa sa mga
sa mga anak niya, si Jeroboam. Pinatay yung isang anak niya ng anong to, ng anak niya. So, nagkaroon talaga ng patayan, mga kapatid. Eventually, nagrebelde itong anak niya, naging hari for quite some time. Kailangan nilang umalis doon sa Jerusalem. Tapos lahat ng mga concubines ni David, sinipingan ng kanyang anak. At alam niyo kung saan? Doon sa pinakatuktok ng palasyo, na kung saan nakikita ng maraming tao. So, publicly, dinusta, no? Pinahiya nung anak niya si David. And that was actually part of the consequences that to reap from the sin that he committed against Uriah. Okay? Now, pang-14, important informations about the book of Samuel. The famous quote in 2 Samuel chapter 22. Ito actually, mababasa nyo rin ito sa book of Psalms. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. Psalm chapter 2 Samuel chapter 22 verse 2, tsaka sa Psalm chapter 18 mababasa niyan. This is actually a song that was penned down or written by David as a song of praise for God's deliverance. Okay. Number 15, important information about the book of Samuel. You will notice the most repeated phrase in David's story. And this phrase actually is, the Lord was with David. You will always read that. And whenever you read the Lord was with David, ang karugtong nun victory. Ako nyo? So there is victory whenever there is a word or phrase, the Lord was with David, the Lord was with David. It appears actually multiple times. It actually emphasizes the presence of God was actually the key to David's success. Tama niya? Okay, number 16, nung siya maging hari, may isang apo, si Saul, ang pangalan ay Mephibosheth. Si Mephibosheth, well, kinikilala pa rin siya ng kanyang mga kababayan na royal blood. At eventually, nalaman ni David na may anak pa si Jonathan, ito nga si Mephibosheth, na actually ito, paralyzed o PWD. So ang ginawa niya, inadapt niya. And this person was actually, he restored his inheritance, binigay yung kanyang mga mana, at hindi lang yun, he was actually eating with the king at his table. This was actually a picture of grace. Alam mo, kapag ikaw kumakain ka kasama ng hari, ano ibig sabihin nun? You're actually part of his family and of his provision. Kung anong kinakain ng hari, kakainin mo eh. So, si David, pinakita niya yun doon sa anak ni Jonathan, which is the grandson of King Saul. Ganun na lang yung yung paggalang talaga sa pamilya ni Saul, kahit si Saul hindi naging mabuting sa kanya tao. Now, 17, David's son. David had many sons. Maraming anak si David, pero sa kanyang mga anak, si Solomon, na anak ni Bathsheba. Si Solomon, anak ni Bathsheba, ay ang pinili niyang hari instead na si Absalom or si Adonijah. Nakanyo? Eventually, you will read in the story, no? Si Absalom pala, sorry, hindi si Rehoboam. Si Absalom was actually the one who rebelled against David, at nagdulot ito ng pighati talaga sa puso ni David. Kasi paborito niya ito eh. Gwapong-gwapo itong taong to eh. Makarisma. But he led actually Israel to rebel against him. And another person, in the person of Adonijah, he also caused trouble in Israel. At saka mas matatanda sila kay Solomon. But si Solomon was the one actually chosen by David to inherit his position as king. Teka muna, may napansin ba kayo? Kaninong anak si Solomon? Anak ni Bathsheba. Wow, teka muna. Hindi ba si Bathsheba yung dahilan kung bakit nagkasala si David? Di ba? Pero eventually, in God's ultimate plan, wow, anak pala ni Bathsheba. Si Bathsheba ang pagdadaanan nung hari actually na mamumuno sa Israel, and that is Solomon. That's the story. Another important information about the book of Samuel, the plague and the threshing floor. At the end of 2 Samuel, makikita niyo isang panibagong kasalanan ang ginawa ni David, and this sin was not like the adultery or murder. Ito pride of life. Pinabilang niya yung kanyang mga army. Hindi naman kailangan. Pero halatang halata, kaya niya pinabilang yun para magmalaki sa kanya. And because of that, God, again,
gave him a lesson. Sabi niya, pumili ka, anong gusto mong magiging parusa? Pinili niya, sabi niya, 3 araw na lang na plague. Sabi niya, I want to fall in the hand of God kasi alam ko mas merciful si God. And so therefore, ganun nga ang nangyari. Sa loob ng 3 araw, merong maraming namatay. No? Merong plague na dumating sa buong Israel. Okay? Simply because of the pride of numbering his people. So ano nangyari after that? During the time actually na pinapatay ng anghel yung mga tao sa Israel, ang ginawa ni David, pumunta siya kay Arauna. So sa threshing floor, nakikita niyo yung background dito. Yung threshing floor, parang giikan ito eh. Tapos yung giikan na yung ginawa niyang altar. Okay? Sabi nung may-ari, sabi niya, sige, libre na yan, bibigay ko sa'yo. Sabi niya, hindi. I will not offer to the Lord something that parang walang value sa akin. So, in-offer niya, nag-offer si David doon, mukha siya ng altar, nag-offer siya doon. And eventually, that very site, listen to this, very important, that very site became the location where the temple, the Solomon's temple was built. Hanggang ngayon, yung templo na yun, hindi pa lang, ngayon pala, na ang tawag doon ay Mount Temple kasi nakatayo ngayon doon yung mosque ng Muslim. But eventually, itatayo doon yung third and last temple actually. At yun ang gusto ng mga mga Israelita na makuha, ng mga Jew o ng Israel na makuha from the Muslims. Nakuha niyo. Yun actually, yun lugar na kung saan si David nag-offer ng tawag nito, nag-alay ng susunugin na alay. That was actually the place where the Solomon's temple was built. Okay. Now, number 19, very unique title. This was actually the title that was given only David. He was called a man after God's own heart. And that was actually confirmed in the New Testament. Nakuha nyo? Despite of the many failures actually of David, nanaig yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagbalik. And eventually, ang title niya, very unique. He was called a man after God's own heart. At alam niyo kung sino nagbigay sa kanya ng title na yan? Si God mismo. Acts 13:22, sabi dito, He made David their king. God testified concerning him. Sabi ni God, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Why? Because he will do everything I want him to do. Wow. Kaya siya tinawag na God, a man after God's own heart because he was willing to do everything that God wants him to do. Well, number 20, important information about the book of Samuel. Siguro ang tanong, sinong sumulat ng 1st and 2nd Samuel? Well, sa Jewish tradition, yung mga Hudyo, naniniwala talaga sila na si Samuel ang sumulat niyan. Part of it. But since si Samuel namatay siya sa 1 Samuel chapter 25, syempre magtataka naman tayo, sino yung sumulat ng mga sumusunod, yung 2 Samuel? Well, according to the tradition, Jewish tradition, most likely daw, ang sumulat nun, baka si Nathan, si God, o yung ibang propeta during those times. Okay, ang reference natin, 1 Chronicle 29:29. Hindi malinaw na sinabi, pero most likely daw, baka isa sa mga ito. Okay, ang nagpatuloy ng kwento ng 2nd Samuel, the story of King David. During the time, wala na si Samuel eh. Okay? So those are very important information that you and I need to know. Now, ang tanong ito. So, anong tinuturo sa atin ng Book of Daniel? Number 1, you will be able to learn that God is sovereign even in the leadership of Israel. Even in every leadership. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos pa rin ang may control pagdating sa leadership. Leadership ng isang bansa. God raises leaders according to His plan, and leadership is about God's choice and calling, not human appearance or popularity. Si God, pag tumawag siya, nakabase yon sa puso. Nakuha niyo? At ayon sa kanyang kalooban, no, ang isang tao ay nailalagay o
inaalis. Ang Diyos ang may control. Nakuha nyo. During the time when Saul was reigning, he already chose David. Pero si David, nagtitiwala siya. Sabi niya, you cannot touch God's anointed. Grabe yung respeto niya, di ba? Kasi naniniwala siya na si God may control. Kung ang Diyos ang naglagay dyan, ang Diyos din ang magtatanggal. Alam nyo, kung i-reflect natin ngayon sa bansa natin, nakakadismaya nangyayari sa ating bayang Pilipinas. Kawawa tayo, hindi lang tayo, maraming Pilipino because of the leadership, actually, the bad leadership that's happening in our country. But still, I trust God. Ako, personally, I trust God. Si God ang naglagay sa kanila dyan, si God rin ang mag-aalis. So what we can do now actually is pray for them. Pag-pray natin yung presidente natin, vice-presidente, lalo na yung mga congressman at mga senador, yung mga nasa kabinete na wala nang ginawa kundi focus sa pera, kurakot. Pag-pray natin sila. And I would like to encourage you to really seriously pray for our country. Kasi si God na may control eh. Panginoon, bigyan nyo kami ng mga leader na may takot sa inyo. Alam nyo, halos parang wala na nga akong pag-asa na, ano ba naman to? Lahat na lang yata ng congressman, senador, mga ang nasa isip ay magnakaw, magpayaman, di ba? Until 3 days ago, na-scroll ko sa social media. Uy, meron palang ngayon. Merong binubuo ngayon na coalition of mayors for good governance. And one of that is actually Mayor Vico Soto. Nagkaroon ako ng pag-asa, no? So pag-pray natin yung ating bansa. God is still sovereign. He is in control even in the affairs of our government. Okay. Pangalawa na pwede natin matutunan sa Book of Samuel ay obedience is greater than sacrifice. Si Samuel, nirebuke niya si Saul kasi during the time si Saul binigyan ng instruction ni Samuel, sabi, intayin mo ko, then pagdating mo, we will offer the sacrifice to the Lord. Hindi nakapag-intay si Saul. Isa yun actually sa reason why bakit tinanggal yung kanyang yung paghahari sa kanya. Pero hindi lang yun. Si Saul, inutusan siya na lusubin yung isang bayan. Sabi niya, lahat ng matatagpuan niyo dyan, i-offer kay God. Patayin lahat. Hindi nila pinatay yung mga matataba na na baka, tupa. Sabi niya, hindi. Kaya namin di pinatayan kasi isa-sacrifice namin yan kay God. Nirebuke siya ni Samuel. Sabi niya, no! To obey is better than sacrifice. Ang sumunod sa Diyos ay mas mainam kaysa sa magbigay sa kanya ng kung ano pa mang sakripisyo. So that's the famous verse. So ano ibig sabihin sa atin ito? Leaders must prioritize obedience to God over ritual, tradition, or even appearances. Mga kapatid, bilang leader kayo, I'm a leader, we have to prioritize obedience rather than ritual or giving anything to God. Nakanya, God loves people who obeys Him. Okay? Another teaching that you and I can learn is that the heart of a true leader, David was a man after God's own heart. Spiritual leadership requires humility, repentance, and dependence of God. Bakit siya tinawag na man after God's own heart? Kasi nga, ito nga yung mga karakter ng isang tao na malapit sa puso ng Diyos. Mapagpakumbaba, marunong humingi ng tawad at pagsisihan yung kanyang mga gawa. Tao tayo, nagkakamali. Pero marunong tayong bumalik, marunong tayong aminin ang ating pagkahinaan, ang ating kasalanan, at humingi ng tawad sa Panginoon. Most especially, we should be dependent on God. Di tayo dapat nakabase sa sarili nating lakas, kundi sa kakayahan, kapangyarihan, banal na Espiritu. Number 4, the dangers of pride and disobedience. Yung pagbagsak ni King Saul was actually because of his disobedience. But eventually, you will see yung pride na naig sa kanya. Nakuha nyo? Because pride and disobedience actually conveys self-reliant. Imbis na kay God ka nakaasa, hindi sa sarili mong kaya lakas. So, sabi nga ng Bible, pride comes before destruction. Pag may pride, pabagsak talaga yung isang tao. So even partial disobedience actually is disobedience. So we leaders must guard ourselves against disobedience and self-centered ambition. May mga ambition tayo, may gusto tayong mangyari, pero we have to guard ourselves.
with that. Dapat ang ambition ni God ang sinesenter natin sa ating buhay. Yung gusto niya mangyari, hindi yung sa ating sarili. And so, He values obedience. Number 5, what teachings does the book of Samuel have? God's grace and forgiveness. Makikita nyo, lutang na lutang talaga yung biyaya ng Diyos at yung pagpapatawad niya. Despite of David's sin, He restored him actually after his true repentance. May palo, pero ni-restore siya ni God. So leadership is not about perfection but about genuine repentance and renewal. Alam nyo, ang pagiging leader, hindi ito yung perfect na ako, hindi. Kundi marunong kang tumanggap, pagkakamali, marunong magsisi, humingi ng tawad at manumbalik sa Panginoon. And still now, God is still working. Ay sa akin, I can attest to that. I'm not a perfect leader, but I want to follow David in a sense that he was so genuine in his walk, willing to repent and to renew his walk with the Lord. So ayan yung mga tinuturo ng Book of Samuel. Now, ano naman yung mga lessons that you and I can learn as a leader from this book? Ito, number 1 lesson is that we have to serve with integrity. Ang Panginoong Diyos, nakatingin siya sa puso, hindi sa kakayahan natin. Yung kakayahan, mahalaga yan, pero hindi yan ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay yung puso. If you're going to ask me if I'm going to choose a leader between mahusay, magaling, kaysa sa mapagpakumbaba at marunong magpaturo, sumusunod, pipiliin ko yon. Kahit hindi siya masyadong mahusay. Kasi yung husay, pwede niyang matutunan. Pero yung pagiging mapagpakumbaba, virtue yun eh. Puso talaga ng tao yun. Number 2, we have to stay obedient. Even partial disobedience can disqualify a leader. Katulad ng kay Saul, sinunod niya naman eh. Pinatay niya naman yung kinonquer nila. Kaya lang, tinabi niya lang naman yung mga matatabang hayop kasi gusto niyang i-offer kay God. Sabi niya, hindi pwede yan. To obey is better than sacrifice. So, partial disobedience is still disobedience. Number 3, depend on God. Alam niyo, success in everything, even in ministry, comes from God. Yun nga, paulit-ulit na sinasabi sa Book of Samuel, and the presence of God was with David. And because of that, success, victory was with David also. So success in everything, in ministry, in family, in work, in business, we can get that if we have the presence of God with us. So siguro yun ang pinakasisikhayin natin. Lord, samahan niyo ako sa trabaho ko. Samahan niyo ako sa pamilya ko. Samahan niyo ako sa ministry ko. Lord, samahan niyo ako sa business ko. Ikaw manguna sa akin. Okay? So we have to depend on God. Another is repent quickly. Pag nagkamali, hanapin ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo ang prayer natin pag nagkamali, Lord, kahabagan mo ko, kahabagan mo ko. Imbis na pagtakpan natin yung mga kasalanan natin o kaya i-justify. Kasi Lord, ganito eh. Kasi imbis na ganun, ang prayer natin, Lord, kahabagan mo, panauliin mo ako. Nakuha niyo? So we have to repent quickly. The moment na ma-realize natin na mali yung ginawa natin, i-admit natin agad. Itong nakalipas na linggo, meron kasing mga bata, mga teenagers na dinidisciple dyan sa church, dyan sa may Valley Golf. Ano ito eh, mga 13, 14, 15, 16, ganyan. Ako ang tatay nila. Ako talaga nakapag-lead sa kanila sa Panginoon for God's glory. At the same time, dinidisciple ko sila. Kaya lang nung nakalipas na linggo, napagsabihan ko sila ng medyo masakit. Napagalitan ko talaga sila. At ramdam ko, nasaktan ko sila. So, alam niyo nangyari? Meron kaming GC nun eh. Umalis sa GC yung ilan. Nagpaalam sa akin. Sabi niya, Pastor, lilipat kami ng ministry. Kasi yung isang ministry, nakasama sila. Ako rin naglilid. Nasaktan ako. Ang unang dating sa akin, mga rebelde itong batang to ah. Ang unang ng isip ko. Nako, hindi kayo, kahit sa ang ministry, hindi kayo tatanggapin. Parang gano'n ang nasa isip ko. But eventually, God spoke in my heart. Sabi ng Panginoon, hindi, mga anak mo yan. Kailangan i-correct mo sila, pero you have to show their love to them. And you know what? Ano sinasabi sa akin ni Lord? Humingi talaga ako ng sorry sa kanila. Sabi ko, parang mahirap pa. Una, mga bata to. Pangalawa, parang pinagsabihan ko sila kasi mali talaga. Kaya lang, yun talaga, medyo mabibigat na salita ang nasabi ko sa kanila. Hindi naman ako nagmura, no? Kaya lang, medyo mabigat talaga. Kumbaga, nasaktan ko talaga sila. And you know what I did? Sinat ko sila, isa-isa, and I asked, sorry. Sabi ko, mga anak, pasensya na kayo. Pagod lang si Tatay June at nakita ko kasi kayo na may ganyan.
I have to correct you, pero alam ko, masaktan ko kayo. Humingi ako ng tawad sa kanila actually. Alam nyo, isa-isa silang lumapit sa akin and we scheduled actually a meeting. At ang una kong sinabi sa kanila, mga anak, pasensya na kayo. Mainit ang ulo ni Tatay June. Humingi tayo ako ng sorry. And I asked for forgiveness. Alam nyo, na-restore yung relationship and now they're again excited to come to church and to serve. Nakuha nyo? We have to lead with humility. Nakuha nyo? We have to lead with humility and humility should be modeled also. Dahil iminodel ko sa kanila yung pagpapakumbaba, sila rin actually humingi ng sorry sa akin. Hindi, talaga kami ang may ano doon eh. Kami talaga may kasalanan, kaya nag-ano. Pero anyway, what I'm trying to say, in leadership, humility is a very important commodity. Leadership is stewardship. We serve God and His people, not ourselves. So therefore, we need humility. So ayan yung mga leadership lessons that we can learn from Book of Samuel. So anong practical applications natin yan? Ito, tatlong bagay lang. Number 1, let's examine our heart as a leader. What kind of leader are you? Are you like Saul, prideful and self-reliant? Or are you like David, dependent and repentant? Si Saul, nung chinecheck siya, imbis na magpakumbaba, magsisi, hindi nagmalaki pa siya. Pangalawa, practical application ito. Lead with authenticity and humility. Always pointing back people to God. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo, yung pagiging leader, hindi naman natin kailangang goyoin o dayain o magpanggap na ako malakas ako wala akong mali, ako lagi ang tama. There are times when we are in the wrong or we have done something wrong, we have to just admit it. At alam niyo yung pag-admit sa ating mga pagkukulang o pagkakamali, hindi naman niya nababawasan yung halaga niyo bilang lingkod ng Panginoon. In fact, yung mga tao mas lalong hahanga sa inyo kasi totoo kay. I don't wanna follow a leader who is not true, who is not authentic. Lalo na ngayon, there is actually a study na yung mga Gen Z, yung Gen Alpha, at yung Gen Beta, yung mga tao ngayon, mga bata, yung Gen Z, they would like to follow leaders who are authentic. Mas gusto nilang sundan yung mga taong totoo. Nakuha nyo? May nagsabi sa akin yung mga noon daw, yung mga nabuhay nung 1960s, 70s, parang hindi sila ganun. Pero yung mga Gen Z yung ngayon, mas gusto nila yung mga taong authentic. So, always point them back to God. Nagkamali ako, aminin natin, nagkamali ako, pero babalik ako sa Panginoon. At I want them to point not to me, but to God. Okay? And number 3, remember that your greatest qualification as a leader is not your skill. Hindi dahil magaling ka, kaya ka pinili ni God. Pinili ka kasi yung heart mo naka-align sa Kanya. At yun din ang magiging basihan natin on how we choose leaders. Let's look at their heart first. Heart check. Yung pastor ko ngayon sa Rockfish Church, ganun ang sinasabi niya. Bago niya bigyan actually ng malaking assignment sa ministry, maliit muna. Doon muna sa maliit. Tapos tinitingnan niya kapag yung marunong tumupad sa mga pangako. Pag sinabi niyang darating, pag sinabi niyang gagawin to, ginagawa. Those are actually marks of a good heart of a leader. So hindi yung dahil magaling siya, dahil siya ay yung puso niya naka-align kay God. So, how about you? How is your heart? Know what? Your greatest qualification as a leader is not because you are skillful or dahil magaling ka. No. The qualification is because your heart is aligned with God. Amen? Amen. So, that's the book of Samuel. We have group discussion question here.